sa pagpapatuloy pa rin ng video natin nung nakaraan na patungkol sa mga anime recommendations para sa mga bagong gustong manood nito, ay narito pa ang ilan pang mga anime na pasok sa inyo. Kaya humanap ka na ng pwesto at tuloy na natin. Hindi mawawala sa listahan natin ang One Punch Man. Isa sa pinakasikat na anime lalo na sa mga dayuhang tagahanga ng anime, ay perpekto para sa mga bagong dating sa anime. Ang aksyon at comedy na anime ay batay sa manga na nagsimulang i-publish noong 2009 at na-serialize na may higit na 20 na volume. Ang pangunahing karakter na superhero na nagngangalang Saitama na hindi kailanman mukhang cool ngunit ay nagunit ang sinumang kaaway sa isang ito. Kahit gaano kalakas ang mga halimaw at kontrabida, natalo niya sila sa isang suntok lamang. Ang nakakatuwa ay nakukuha niya ang kapangyarihan sa pamamagitan lang ng pagsanay ng husto. Hindi lang si Saitama, kundi ang iba pang mga astig at saka ibang karakter, kabilang ang kanyang disipulong si Genos at talubhasang martial artist na si Bang, ay tinampok sa One Punch Man. Tagkilikan ang pinaghalong Japanese comedy na may essence ng American superhero. Sunod naman sa listahan natin ay ang Sword Art Online or SAO. Ay isa sa mga simbolo ng modern Japanese anime. Ang science fiction at adventure anime ay batay sa sikat na light novel na sinulat ni Reki Kawahara. Mayroong 3 pangunahing season sa ngayon sa serye ng anime ng Sword Art Online. At ang dapat mong gawin muna ay panoorin ang unang bahagi na may 14 na episodes. Ang setting ay 2022 kapag naimbento ang advanced na VR online game na tinatawag na Sword Art Online. At lahat ng 10,000 na manlalaro o kabilang ang pangunahing karakter na si Kirito ay nag-log-in sa laro. Gayun pa man napansin ng mga manlalaro na imposibleng mag-log out at hindi mo bumalik sa totoong mundo. Kung mamatay ang isang manlalaro sa mundo ng MMORPG, mamamatay din siya sa totoong mundo. That time I got reincarnated as a slime. Bagamat ang isekai ay hindi isang formal na pampanitikan o cinematic na genre, isa itong sikat na subgenre ng industriya ng anime na may ilang mga panuntunan at kombinasyon upang gawing magkakaugnay na konsepto ang isekai at hindi lamang isang minsanang novelty. Ang ilang serye ng isekai ay medyo experimental o meta tulad ng Konosuba, ngunit hindi ang iba. Kung ang isang bagong tagahanga ng anime ay hindi tututol na magkaroon ng malaking cast ng mga karakter na magtiyaga, dapat nilang subukan ang That Time I Got Reincarnated as Slime. Isang optimistic at inspiring na isekai fantasy series na pinagbibidahan ng superpowered slime na Remoro Tempest. Nilalaman nito ang lahat na nagpapaganda ng isekai at iniiwasan ang ilan sa mga pinakaluma o problemadong elemento ng genre. Marami pa tayong pag-uusapan sa part 4 ng videong ito, kaya kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay huwag kalimutan mag-follow sa page na to dahil road to 1k followers na tayo. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa channel na to para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat!